So magandang gabi po sa inyong lahat mga kapalerista. Palerista po ito. So etong si Harry Roque, may bad news ngayon sa kanyang dumating sa kanyang buhay. Dahil siya ay na-cite in contempt doon sa Kongreso. Pero bago natin pag-usapan yan, please subscribe po muna dito sa ating bagong-bagong YouTube channel. So yun na nga, etong si Harry Roque, na-cite in contempt kanina sa Kongreso. Dahil sa pagsisinungaling niya. Dahil kung matatandaan natin yung hearing nung August 16, inaasahan itong si Harry Roque pupunta. Kaso hindi siya nakadalo. Dahil ang dahilan niya, meron daw siyang hearing doon sa Manila RTC noong mga oras na yon, August 16, kung hindi ako nagkakamali, August 16 yan. Ngayon, yung Kongreso, kinumpirma doon sa opisina ng Manila RTC kung totoo yung sinabi ni Harry Roque. Kaso lumalabas na nagsisinungaling pala itong si Harry Roque. Kaya yung ginawa niyang pagsisinungaling isa ng legal na basehan para siya ay ma-cite in contempt. Pero 24 hours lang naman. Sa Sabado, tingin ko Sabado ng umaga, makakalabas na yan. Pero ang pinag-uusapan kasi dyan, di ba? Wala na siyang kredibilidad. Di ba? Wala na siyang kredibilidad dahil nagsinungaling siya. Dahil kung wala kayong tinatago, bakit ka magsisinungaling? Kung wala kayong iniiwasan, bakit ka magpapaliban sa isang pagdinig o hearing? Di ba? Baka naman kasi totoo lahat ng mga ibinibintang sa kanya. Baka naman kasi talaga totoo lahat ng mga paratang sa kanya. Kaya umiiwas siya umattend sa hearing. Nagkataon, etong pangalawang hearing, hindi niya na pwedeng absenan, kaya napilitan siyang umattend. Kaya ayun, doon siya na-booking, na hindi naman pala talaga siya umattend ng hearing noong August 16. Kaya siya na-cite in contempt. Ngayon, marami nagpapalagay ng mga kababayan natin na wala ng kredibilidad itong si Harry Roque. Kasi nga, nagsinungaling na. Diba? Yung pagsisinungaling na yan, ang ibig sabihin lang niya para sa nakararami, meron silang iniiwasan. Merong tinataguan. Merong ayaw sagutin. Ganyan lang yan ang sa tingin ng marami nating mga kababayan. Kaya dito talaga natin makikita. Dito natin makikita kung sinong panig ang tama at sinong panig ang mali. Diba? Kasi sabi nga na matatanda, kapag wala kang tinatago, wala ka dapat katakutan. Diba? So kayo, ano masasabi nyo dito sa video natin na to? At huwag nyo kalimutang share itong video natin at pasubscribe na rin po sa ating YouTube channel, Palerista YouTube. So hanggang dito na lang. Salamat.